Good morning guys, this is our second day. We are about to leave Buscalan and we are on the way to Sagada. So our last view here in Buscalan. This is the road we survived. On the way to Sagada, ito po yung view na aming nadaraanan. Ito po yung daanan on the way to Sagada. So galing pa lang kami ng Buscalan. So andyan po yung mga kabahayan. Ayan, andyan sa tabi yung rice terraces. So amazing. MJ! Jane, tawag ka. Si Aling Malit nandun ah. Saan doon? Nandun, pumunta sa akom natin. Ay, hindi ko nakita. Kahapon. Sinong Aling Malit? Welcome to Sagada. Ito na yung way to Sagada, ano? Isa lang din. Tinanan natin po yun. Nasa bucket pa po yun. So guys, may checkpoint dito kasi inaisa-isa nila kung yung mga galing Buscalan ay nagdala daw ng marijuana. Kasi ang marijuana is legal doon sa Buscalan. Grabe naman daanan dito, oh. As in, may nahulog na ano, oh. Guys, landslide. Bangin. Pagkaya na nagsara, wala na. Out na tayo. Ay talaga? Ay, salubong. Wait lang. Ano ibig sabihin niya, kuya? Bangin po yan eh. Bangin siya na one way lang. Ayun, makikita niyo yung ilalim. Ayaw nga. Yan po yung pinaka-ilalim. Ay! Yun. Ay, grabe. Uy, ayusin mo kuya. Ayusin mo. My Hindi God. lang titingin kuya, wag ka na. Magkamali ka ng tingin. Paano kaya pag ano, wala nang madadaanan? Pag yan na nasaraduhan, wala na. Pag yan na nasira. Pa tayong checkpoint? Wala po. Wala na. Makikita nyo na ang municipality ng Bontoc. Bontoc. Ano yan? Mountain Province? Siya ang pinakamalaking municipal. Main municipal ng Mountain Province. Bontoc. Makikita nyo na rin ang unang bangko sa Bontoc. Unang? Unang bangko. Unang bangko? Na tinayo. Hindi pala pwede. Ang ganda. Para na rin bagyo. Dadan ka ba dun sa ano? Yung may color. Hindi po. So, ito na yung municipality of Bontoc. Mountain Province. Sure. So, ito yung sentro ng Bontoc. Kalakaran daw ng Bontoc. Sabihin yung sentro siya, no? Ito po bilihan ng mga tao ng pagkain. Dito sila namimili ng kanilang mga pangangailangan.
Maliit lang siya pero ano, kompleto din. Bagong ano dito, bangko. So, wala nga nakakapasok sa bangko dito. Ayan, isa lang yung bangko dito, yung BDO. Maliit na branch pa yan. Maliit pa ng branch. At least meron ng bangko. Kasi, ano, makikita mo yung improvement ng isang lugar kapag maraming bangko. So, ngayon ay isa pa lang, yung Bangko de Oro. Kuya. Off tunnel nga lang yun. Okay na, tunnel pa rin yun. Ay, sabi ko pala kay ano, kay... Talaga sila. Hindi, pwede kasi dun sa Manos Highway, di ba? Dalawa yung way Hindi, going kailan down. daw eh, kailan daw Sa sabi Kenon niya. lang po yung Medayan Head. Kailan ka ha? Ayun, so, Sagada. So, ito na yung packet going to Sagada. Wala po ang start. Start ng journey namin for Sagada. Oh, yeah. Ay, Kila. Ang galing ng mga driver dito. Nag-overtake sa zigzag. Sabi ko kay Sir Francis, Jonathan is very Kikiligin na naman yun. Kikiligin yung boss ko na yan. Ang bait ang aming ano, driver, si Kuya Kikiligin yung Kuya boss ko na yan Jonathan. pagkaganon. Kuya, anong apelyido mo, Kuya? Hernandez po. Oh, Hernandez. Ang daming Hernandez sa Naga. Oh, ay, Hernando ka pala, Jane. Kasi ano mo siya. Meron siya kahit saan. Kaya naman naman niya lang gusto ko eh. Walang naman siya nito. Wala naman siyang puskalan. Wala siyang... May Sagada siya pero wala siyang puskalan. Nasa Baguio, may mga-pine tree na siya. Ikaw din. Ha? Kuya. Hindi man yan yung mga picture dito na magpagilid. Parang nga tayo nasa Baguio na, oh. Sagada Cave. 6 kilometers. Alam mo yung ref namin dun sa van na inire namin from Naga City to Ato. Tapos yung planet sa Ato. Inverted house of Sagada. Uy! Tigit sa picture dyan. Ay, wait. Kasama ito sa planet. Hindi pala yung... Puntahin ba natin pagbalik, no? Hindi po. Hindi na tayo babalik dito, Kuya, no? Hindi po. Ay! Hindi na, kasi papagyo na nga. Sa atin. Nakuha ka lang ko yun. Eh, di ka nag-picture. Okay lang, basta may video. Pwede naman i-ano yun, screenshot. Dami niya sa internet. Eh, memo po kasi dyan pagka hindi ka hangin, bawal magpa-picture. Bawal daw magpa-picture, Joy. Dahil po Ay! mag-cause ng traffic, pero makakain doon. Pwede nyo sadyain yun po pagka may free time na mag-talk-talk papunta riyan. So, ito yung mga view dito sa Sagada. Halos similar din lang naman ang Baguio. Oo nga, parang Baguio nga, oh. Parang nasa ano tayo, nasa Camjanhay.
niya ng tok-tok. Maroon ako mag-drive niyan. Tok-tok po yan. O talaga, parang bagyo din lang. Oh. Building na yan, parang ano. St. Mary's. Marami nagtitinda dito. Mamaya po. Para market day nila, no? Mamaya hapon wala na. Umaga lang sila nandito. Sa maglinggo. Sabado. Ayun. Ito na yung sentro ng, pinaka-sentro ng Sagada, hindi pa? Ito na po yun. Ito na. Malit lang naman po ito. Ayun. So, ang Sagada pala, isa Lahat din po siyang... ng mga kilalang kainan dito, mga yogurt house, ewan pa, nandiyan lang po sa along. Okay. Lapit po sa akong natin. Stop na sa yogurt house. Ito lang yung sentro ng Sagada. Anong oras tayo pasok sa accommodation namin? Pagkatapos po ng pottery, tapos lunch muna po para may laman ng dyan bago mag-tour. Mapatiri muna tayo. Magpapatiri muna tayo ngayon. Sagada Pottery. Pupunta kami ng Sagada Pottery bago pumunta ng accommodation. Kayo ang mag-suggest sa boss niya. Very skilled yung mga driver. Oo. Ning ano Higher compensation. Double compensation. Tsaka pero maingat. Pero ano. Swerte niya sa inyo. Swerte rin naman po kami sa kanila. Oo. Ay pati yung mga native. Same. Sabi niya, binir niya daw. Opo. Solo niya po. pero may tawag sa iba. Si Abo, di ba, nagpapagawa na daw ng bahay? Meron na po, tapos na po, nasa taas. Mayo po. Ay, sa ano mayo? Kasi meron po, sa amin pa lang, sa kanya na. Siya pinakamalakas na. Kabahay niya pa rin sa kanila accommodation. Mayo po. Kaya ginagawa niya daw, nag-guide na lang siya. Tapos yung mga palayan niya, pinabayan niya. Ay, number na lang pala. Pag nag-tour guide daw siya, 1.5. Ikita pa siya. Sige po. Sige, okay po. Di ba pa? Hindi na nagsusukli. Kami, 1.5 person. 200 pesos ang bayad. Para sa dami Magkano entrance niya, kuya? Hindi po, baba na po. May flavor po yun. Yogurt and ano daw? Ano yun? Yung massive? Ano yun? Ano ma'am, yung yogurt talaga is massive yun. Pero yan, may flavor siya na berries. Gusto mo eh, bilang kita? Yogurt? Tayo. Halika, picture tayo dito. Sagada Pottery. Ang dami-dami. Hand. Dito yung gawaan ng pots. Ayan yung kanyang ano. Yan ginagawa yung pots. Ito pa rin Ito yung mga products. Ikot-ikot. Laka.
Tapos ang dami pa doon. Hindi mo, papick up niyo sa lalamog. Bicol daw, sir. Pagdating dito, lamog na talaga yun. Lalamog. Lalamog pala ang sinabi niya. Hold it. Kanina mo lang dito. Push it downward slowly to the top. Bigyan mo na lang ako ng 50. Push. Yung aking film. Foundation na lang yung 143, ma'am. Try? Ayaw. Lahat ba? Hindi mo tapos yung hindi mo 43 tapos yung Tumingis po ang kamay. Sorry. Ayan, pakilis po. Now, may I hold your hands? We're going to do this blended together. So, you are going to relax. And then ako mula. Try ako. After ni ma'am. Try ako. One more time. Relax. And then slide. Up. There you Ikaw go. pala yung That's your basic cashier. shape. Ako sir, magta-try ako. Dapat kailangan controlled pressure. Dito, Magta-try ka na, ma'am. apat na daliri sa loob. Tinulak mo siya palabas, dahan-dahan, donate na lang. habang tinutulak, aakyat din. Wala pong pressure sa right lang. Magta-try ka siya. Masisira na. Nagpo-pressure po kayo sa right, huwag po muna, Ano? para hindi siya gegewa. Relax lang, hawak lang, haplos lang sa labas. So yan, itulak mo yan palabas, dahan-dahan. Kahit huwag mo lang gamitin yung right hand mo man. Okay. Sige, up to the top, hold, release. Okay, one more time. At the very bottom, push out. Sa baba? Ay, sa likod. Bottom side. Dito. Tulak mo. Sige, tulak. Sa group yun sa Tulak. tatry. Tulak pa. Tulak pa. And then slowly slide. Up. 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 Hold. Bakit parang naano ko siya? Parang nadideform ko siya. Okay lang yan kasi nagtuturn siya. See, hindi deform pagdating sa taas. Especially when you hold it for a few seconds. Bibilhin ko to. Bibilhin mo Lalagyan to naman. ng kinalas ng asawa ko. Kinalas. Yung kinalas yung Parang soup special sabi. sa ikon. Sarap naman yan. Mga noodles siya na ano. May mga kinalas na ulo ng baboy. Oh, wow. Pwede siyang I-design na ipa-personalize. Yes. Pwede ko po. Yes, of course. Flat hand. Okay, pa-picture mo. Ay, ano to? Yan lang po sa ano. Homemade whole wheat bread chocolate cheese. So, dito kami magla-lunch. Our first lunch here in Sagada. Ang Sagada homestay. Ay, ang cute. Saan daw? Sa baba. Ganda naman. Yun. Sagada Homestay Inn and Restaurant. Ano bang na-order dito? Kahit ano. Kahit ano. Ay, naku po niyo. Our first meal here in Sagada. Organic rice. Chop suey rice. Tinola. Kaya ano. Pelay. Saan baso? Sila late ang kanilang order. Andiyan na yung order nila. Hirap ako sa rice, ate. Saan? Hirap ako sa rice. Paano? Ayaw mo ng organic rice? Masarap ba ganyan, Jane?
Kala ko taga bukid ka. Pwede pa. So, dito yung aming magiging accommodation. Yung mga gusto pong mag-withdraw sa ATM, meron po dito. Ayun, DBP. Dito Walking po. distance lang to. Apo, nandiyan lang po tayo sa gitna. Pagka sumama po kayo sa mga guide, pwede po kayo pupunta dyan. Meron din po withdrawhan doon sa baba. Okay. In case na hindi siya pumiwet. Meron din pa po. In case po na hindi pa pwede. Nagsigurado, pero gusto ko siyang hilig kasi gusto ko siyang ibenta. Okay. Malay mo. At down man lang siya sa may ano, down man lang siya duman sa may lion. Tapos ano na po. Sa hikma. Ito yung yogurt house. Ay! Sila. Salt and pepper. Dito lang pala. Malapit lang siya. Lahat po pwede pong lakarin lang yan. Sagas. Tapos dito po yung mamahaling kape. O, dito? Ayan po yung kulay black na yan. Meron. Banas Coffee. Banas Coffee. Braso yung ano niya, yung pack niya. Braso ni Mercedes. Opo, yung parang Oo. Bistro. Sagada Bistro. Ay, may bistro din dito. Tapos dito po meron din po dyan ATM yan. Ay, oo, dito. Kung hindi pa pwede dyan, doon kayo sa kabila. Ito na po yung accommodation natin. Alin dyan? Under, ano pa? Under construction? Under ginagawa. Pero buo na po ang iba niya. Ginagawa pa lang pa. Saan ito? Ito? Okay. O doon, sa kabila? Yun po, yun po. Ay, dyan sa kabila. Punta muna po lahat sa lobby. Kuhanin ang gamit. So, dito daw yung magiging accommodation namin. Dito sa Sagada. Ang alin daw? Ito daw muna tayo. Ito muna tayo. Makakasama ninyo for today's activity, hindi makakasama po natin si Sir Rafi, Sir Murphy, si Sir Junjun, malaki to, kasi Junjun eh. Si Sir Yorick and then si Sir Japet. Mukhaan nyo na lang po mga mukha nila mamaya. So, Pakita nyo, kuya. ayan, dito sila oh. Sir Rafi, huwag niyo lang po nagdagadang to. Sir Junjun, ito po yung sinasabi ko sa inyo na malaki. Sir Japet ito. Sir Japet. Sir Japet and then Sir Murphy po. Kita ka, Sir Japet. And then meron po po sa Sir Japet. Sir Murphy. ano ba po si Sir Yorick? Mukhaan nyo na lang po sila. Sir Yorick. Yorick. Yorick acid. Facing. Okay? So, depende pa rin po yan sa bilis natin. Pero usually mga 30 minutes. Mga 30 Kaya minutes. including na po yung pahinga natin doon, ha? And then, meron din po kasi mga stopover. So, hindi po yung diretso lakad din po. Magpapahinga din po kayo sa ibang parts. Hindi siya diretso akyat. Ang layo po niya, ma'am. Ang layo po niya, ma'am, is 1.2 kilometers lang. Lalakarin. Yes. Pero mag-shuttle po tayo papunta dun sa jump-off niya. Kasi kung maglalakad po kasi tayo, ma'am, baka next year pa tayo makarating. Hello, guys. I don't know. Driver dyan, syempre. Hello, guys. So, ngayon ay pupunta po kami ng Blue Soil. One of the tourist spot here in Sagada. So, dalawa po kaming sakayan. Isang jeep at isang L300. Ayan, dyan sila. Dahil sawa na kami sa jeep, Yeah. nasa L3 na kami. Yeah. At si kuyang driver. Kuya, ano pangalan mo, kuya? Kyle. Po? Kyle. Kyle. Ayan, si Kuya Kyle ang aming magaling na driver for today's video. Okay, paalis na kami. Andyan yung mga driver namin. Ang dalawang Dora. The Dora Explorers. Ayan, nasa unahan kami ng L300. Kasi maliit ka. Ayan. Masa rice terraces dito sa Sagada. Ayan. 1.3. O, tinan mo para tayo papunta ng BMA. Itong way na to, parang papunta ng BMA.
Bayad na Paakyat lang pa sa yan, transport. paakyat pa doon. Saan ang daan, kuya? Dito po. So, bago daw aakyat ng Blue Soy kasi maulan. Kaya nagbibili muna kami ng mga kapote. Ayan, i-video mo sila nakakapote. Sayang, hindi na lang po yun. Okay na, okay na. Pero 40 minutes mo, may go pa sa akin yan. Iiwan ko na. Sige po. Tapos yung sa amin, dalawa talaga yung nagkaiwan sa bus. Pwede kayo muna. Count off na lang muna tayo. Oh, tapos i-zoom na lang yan, oh. Oh, yan na yan. Pre, pa isang solo nga dito, pre. So, dito ang hanging coffins. Yun, dito palang sementeryo ng mga matatanda. Mga ancestors. Pero bukas papasok kami dyan. Si Ayla na lang siya ang representative namin. Yun. Hi guys, we are roaming around the Sagada. So, meron dito. Ay, daan, takop kaya tupitik honesty. wine. Ay, dito, step behind. Honesty, pitik wine bar. Honesty, pitik wine bar, self-service. Sige na, inom na kayo ng ano. Ako ba? Huwag na yun na lang tayo dito, mami. Gusto mo? Sige daw. Uy, bayad muna. Ay, teka. Mahina ako sa wine. Wow, nice din. Ay, wow. Ah, red wine. Hindi siya masama ang lasa. Tingnan, kumo ka. Saan ka magbayad? Saan nagbabayad? Dito. Ah, nagbigay ka na. Di pa, kaya, tigil na ba ni? Ayoko nga. Nagsinini ka din. Ayaw mo? Ayaw daw. 20 lang, ibayad mo. Ikaw, prinsesa. Tigil na. Takot ako ng wine. Natin sininiti. Ha? Takot ako ng wine. Pero yung ano. Tikman mo yung kalahati. Alam ko na, half shot, tapos tig-half ulit tayo. Sige na. Half shot na, tapos half pa tayo. Kapati kayo na Ate Didi. Sige. Hindi ko maglagay. Ano ito, magkaiba? Ay, magkaiba. Ito, bugnay. Anong pangalan ng wine? Bugnay, tapos yung mga rice. Wait lang. Okay, Bugnay wine. Ang sineserve ng Taste and Enjoy Honesty Wine Bar. Tikman mo kaya yan. Tikman mo kaya yan. Sige na. Bawasan. Okay, nandito po kami sa Taste and Enjoy Honesty Wine. Okay, yan. Sige. Okay. Gamot kaya iyan. Masarap ng baga. Ayos din. Okay na, okay na. Okay. Nice. Nagbayad Nice ka na. wine. Red wine. Guys, medyo madilim na kasi kaya hindi na ganun kalinaw. So ito ay Sagada Brew ng Sagada. Coffee, resto, desserts. Yun. Oo. Okay guys, so dito naman ang
Sagada Lemon Pie House. Ayan. So, ito lang naman yung mga famous na resto dito sa Sagada. Kasi, ang Sagada ay isang maliit lang naman na city on top of the mountain. Let us check inside. Ay, wow! Mag-aalis ng sleepers. Alisin mo yata. Wooden floor, wet floor. Off, please. So kailangan tanggalin ang tsinelas. So, ayan. Buti na nakatsinelas lang ako. Dito na tayo. Yung dati ko, paano mo? Sagada Lemon. Mga nakaupo lang. Ako din. So guys, look at the arrangement. Nakakaiba siya kasi kakain kang nakaupo sa sahig. Ayan. So, kakaiba talaga dito. Tingnan mo, nagtatanggal ng tsinelas. Tingnan mo, baka mali yung tsinelas na ano mo. Ayan. Ha? Check. Happy house. Ayun. So, another restaurant. Nagde-restaurant hopping kami dito. Sagada Hub. Yan, pero dami yatang, daming customer. Yan lang po, ma'am. Nagdagana. Try nga eh. So, good morning guys. Welcome back to my channel. This is our third day. So, the time is 3:30. Napakaaga namin kasi the destination ngayon ay papunta kami ng Marlborough Hills. So, kailangan before sunrise ay nandun na kami para makita namin yung buong mga clouds. Ayan, so palis na kami. So dito sa baba, kasi bago kami magsimula maglakad, so kailangan daw bumili muna ng mga foods. Dito po tayo sa gilid. Kasi may dumadaan. Okay. Jun. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15, 16, 17. Natin kung sino po gaya kahapon, kung sino yung apat yung mata, sila yung nasa harapan. Bakit po At saka yung medyo mabagal din para sila po yung mag-control sa speed po natin. Then if possible po, single file lang po tayo. Huwag po tayong mahalo sa ibang grupo. Okay, so kung gusto niyo pong kumain, meron na pong McDo doon sa taas. Wow. Okay? So, as usual, kami, kung sino po yung kasama nyo kahapon, kami rin pa po. Wala pong nagbago. So, yan. So, the time is exactly 4 a.m. Okay, we're going to We're Marlborough on Hills, our way guys. to Marlborough Hills. Tignan nyo naman ang aming dinadaanan. Ganito lahat kuya ang dadaanan.
Hanggang na doon. Paakyat, pababa. Kala ko lahat na sementado. Hindi pala. Hello guys. So, unang rest namin dito sa taas ng bundok. Medyo pagod na. Yan sila. Dami namin. Okay. So, update ko po kayo kapag nasa taas na kami ng Marlborough Hills. Pangatlong ano na to, bundok. Okay, malapit ng mag sunrise. The time is exactly 5 AM. More than 1 hour na po kaming naglalakad. Yan. May ihi. Yung mag-ihi. Wakas! Nandito na kami sa tuktok ng bundok. Ayun man yung mga nagkano, di ba? Nauiwang kami. Apat kami. Ay, 5. Ay yung group ng 10? FD. Yes, okay. 10? MJ. So, ito na yung Marlborough Hills. This is it. Kadating na kami? Hindi, yung nandun kami. Oh. Grabe. Eh, may tae. Ano nga ni si Mami? May tae. Ang ganda siya sa mag-picture. Kasi kita yung isang bundok. May ka-picture tayo. May dulo pa lang. Hindi mo yung papapansin sa ano? Sa picture. So as you see, ang dami-daming tourists dito. As early as 5:05 in the morning. Andito na lahat sila. Kasi this is the highlight of our Sagada tour. Na makita dito yung ano, yung clouds sa Marlborough Hills. So with me is Aya, my daughter, my sisi. Harap ka dito. Ayun. And andoon sila Tulan, si Miko, si Jane, si Bani, si Joy, and si Jopay. Together with the FD team. Yan. Pictorial dito, pictorial doon si Aya. Photographer si Bani. Hey! Si Jopay, ang ganda. Si Joy. Napagod kayo mag-akyat, ano? Mami, Sakto lang. dito po. Yan, for the picture. Dito po. So, kita na yung bundok doon, no? Kanina, wala siya. Ang daming tao doon, pero walang nakikitang tao. Pero ngayon, ayan na, malapit na. Ayan. Oh, tignan mo yung Sea of Clouds dito sa Sagada. Mga 7 hits po yung mga nadaanan. Ay, Diyos ko, Lord. Hanggang matapos. Pero yung iba kasi gilid lang, hindi yung Maigi na yung nag-shortcut na kami kahapon. So, ito yung pinaka-importante dito. Ito yung Sea of Clouds. The sun rays. Dito, and the sunrise. No, dito sa Marlborough Hills.
Ang dami-daming tao dito sa Marlborough Hills. Meron pang drone. We survive Marlborough Hills! Yay! So guys, pababa na kami at 6:20 in the morning. So ito yung dinaanan namin kanina. Mga 4 AM. Medyo madilim pa kasi. Ilan ba kayo? Kayong sa lahat. May nagpilit na umakyat ng motor. So, ito po yung nilakad namin kanina. Sobrang dilim pa. Pero ngayon maliwanag na. Dilim, may ilaw. May ilaw. Yan na sila doon. Kararating pa lang ni Sisi. In-enjoy ko yung pictorial ko doon, Sisi. Okay lang. So ito kanina yung dinaanan namin. Nung madilim pa. Pero ngayon, look. Pababa siya dun. Oh. My God. Pero ang kagandahan nito is malamig ang panahon. Kaya okay lang na lumalakad. Paakyat o pababa. Kasi malamig naman yung klima dito sa Sagada. At last, finally, we survive again Marlborough Hills. So, dito na kami sa baba. Ayan na yung mga service. So, the time is 7:10. Grabing pagod pero okay lang kasi maraming calories naman yung naburn sa amin. So, our next destination daw is the Hanging Coffins. So, update ako later, guys. Ito yung entrance ng papunta sa Hanging Coffins. Dito pa rin sa Sagada. So, ito yung simbahan ng Sagada. Sagada Parish. Doon sa harap. So, dito yung way. Actually, sementeryo na siya. Pero yung mga hanging coffins, according to sa aming tour guide, para lang daw ito doon sa mga matatanda na namatay. Pero pag medyo bata pa yung namatay, dito lang kayo sa mga dito lang sa unahan. Pag walang kaya sa kalaban, o retreat. Veterans. So, dito yung cemetery nila. Kahapon di kami nakapunta rito kasi mayroon libing. So, pag may libing daw, full day itong close. Part ng kanilang tradition. Magpalibing po dito. And isa pa na kung makikita nyo, may mga veterans tomb po kami para doon nung World War II. And then on the other hand, may isang naman sa 44, which is nakikita yung tiles doon. Siya po is kabilang po sa 44. Sa 44 daw ito. Yung tiles. Ayan. Tapos isa pa is nakikita nyo din on the way papunta sa dito sa gilid-gilid may makikita ko yung mga black na charcoal. So yun is yung parang cultural na talang ginagawa po namin dito is every November 1 yung ginagamit po talaga namin is salang. Kasi noon po talaga ever since then. Or pitur in Ilocano?
Yung Tagalog po, peatwood. Nanggagaling po yan sa pinakabatang po ng pine trees natin. Pag sinindihan po kasi yun, talagang nag-emit po siya ng black smoke. So yun, parang kami kasi noon, wala po kaming kandila talaga noon. So yun yung parang ginagamit po namin. And then on the other hand, lastly, is makikita nyo din dito sa gilid, may makikita ko yung mga vacant po na mga kabaong. Yan po yung talaga yung nagpapatunay. Mali po si Kuya, hindi po kabaong, bakanting puntod. Bakanting puntod pala. So parang yan po yung nagpapatunay na dito sa Sagada is may forever po talaga. Kasi yun po is yung vacant po na yun, doon naman po ipapasok yung parang partner po ng namatay. Meron pang additional. Mga bangkay po natin or mga na-living dito, meron silang sariling mode of communication. Ano kaya yan? Meron silang sariling Instagram, Facebook, Google, Internet. Bakit? Check nyo lang po yung signal nyo. Ang lakas po ng signal. Bakit? Andyan lang po sa likuran natin si Mundo at si Magaling. Sino yun? Unknown at si Smart at saka si Globe. Ay, tao. Ay. Kala ko naman kung ano, kuya. Baho. Grabe. Ang layo pala nito. Oh, akala ko dito na. Stop over lang pala dito. Pababa pa ng pababa. Ay. Grabe guys. Sabi malapit na. Ang layo. My God. Ayan, si CCMs. Kawawa man kami dito. Kami lagi nahuhuli. Buti pa sila. Nagpapahinga na. Sige. Maratis yung dugo, continuous dito. Yung binabaan natin, hindi naman daw yung aakyatin natin. Yan pa rin. May mas maikli. Ay, siri ka pa. Pagod tayo lahat, pero wala tayong magawa. Ito yung ginustunan niya. So, Aging Coffins po is nag-start po siya na noong 1960s. Pero bago yan, meron po bang mga katanungan? Mayan ang So, saan katanong. yung living before 1960s? Sino yung nakalibing Sa likod bahay. Sa ilalim ng bahay. Sino yung pinakaunang living? Okay. Meron pa? Bakit may maliliit? Sino pa? Kailan last nilibingan? Ano Bago ba? pinastop. Paano na po gusto ko dyan? Paano na iakyat yung isa dito? Narecord niyo yung lahat? Yung tanong? Ano naman yun? Kasama ko sa video. Bigla siya. Nagdala ka pa ng projector. Follow kita, mother. Yung pinakauna pong nakalibing po dyan is, kung makikita yung pictures or yung nasa likod, eto siya. Ito. Yung nasa taas. Yan yung una? Yung gitna mismo, na ito. Ayan ba? Ito po mismo yung nakauna. Pinakalumot. Patingin ko yan. Ito. Medyo greenish yung kulay. Bato ba yan? Hindi kahoy yung gamit? Kahoy po yan. Ay, kahoy po yan. So yan po yung una. Lumot na. Sino po siya? Actually, di ko rin kilala kung sino siya. Basta yung alam ko, matanda lang po siya. Okay. Tapos yung pinakahuli po dyan is last 2019.
December 2010. Di ko po alam kung anong specific date. Basta last December 10, 2010. Wala pong specific Sino date. yung last? Ay, saan yung kabaong niya? Yung bago, yung may color na. Yung color blue? May pintura. Ito, baba po mismo ng bumitog. Ito, Wala yung may pintura. Yan, baba mismo ng bumitog. Kaya pala yung Sino po siya? Hindi niya rin kilala. hindi kasi nagpakilala sa kanya. Okay. So, kung mapapansin natin, di ba may maliit, may malaking coffins. Kasi dito kasi yung paniniwala kasi dito before is kung sino yung mga may anak dito. Ito, alam anak ko. Alam na nila to. Okay. Yung paniniwala kasi nila dito is kung galing ka sa loob ng sinapupunan ng nanay mo in fetal position, you have to return in fetal position. Yung nakabaluktot ba? Okay. Diyan sa likod, alam ko yung nakita na lang ninyo, yung bakas ng upuan. Pero dito sa picture, meron talagang upuan. Ayun. Ito. Ano yun? Ayun yung upuan. Yung upuan na yan, dun po siya pinaupo nung medyo bago maging matigas yung katawan niya. Kasi kapag papaupuin mo siya ng matigas na, mahirap na pong baluktutin. Sige, upo ka na dyan. So yung po muna. Kung paano na lang po nila yan nilagay, dito kasi before is ginawa nila is through scaffoldings. Gagawa sila ng scaffoldings, then akyat. After na makagawa ng scaffoldings, gawa na sila ng 2 butas para may parang hahawak sa kabaong. After niyan, kabaong po na walang laman. Pero bago yan, first po na qualification para mailagay ka dyan, first, kailangan pong mamatay ka. Ay, syempre. Kasi hindi ka po ililibing kapag hindi ka namatay. Pangalawa, kailangan namatay ka dahil sa katandaan. Sa katandaan. Kaya pala konti lang. Kapag namatay ka naman dahil sa sakit or sa aksidente, sa labas ka na sa labas or sa loob ng kuweba ka ililibing. Okay. So tapos din dito yung hanging coffins natin. Before hindi po uso yung embalsamo o yung formalin. Unlike ngayon na pag namatay ka na, alam mo nang may formalin na papasok sa katawan mo. Pero before, wala pong formalin. Kaya pag lumapit ka sa tabi mismo ng bangkay, medyo may amoy. Pero yung ginagawa kasi dito before para hindi siya medyo maamoy-amoy, nakalapit lang siya sa bonfire. For example, andito tayo lahat, yung bangkay andito lang siya. Parang katabi mo lang siya. Para at least yung parang mantika lang niya is lalabas. Yan yung magiging formalin niya. Tsaka isa pa yung usok. Introduce ng Christians. Sila po yung nag-introduce ng medyo makahabang coffins. Okay. Back naman kung paano na nilagay yan. After na makagawa sila ng kabaong, tapos nilagay na, yung bangkay andun lang po sa bahay. Yes po. Andun po sila sa bahay. After 3 days, doon na po siya ililibing. 3 days pa? Yes po. Yes po. After 3 days, doon na po siya ililibing. Then, simula sa bahay papunta rito, pinag-aagawan po yan ng mga kalalakihan. Bakit? Kung bakit, is para daw yung kahit konting likido na lalabas sa katawan ng bangkay at saka pumatak sa katawan ng nakabuhat, swerte daw yun. Akala ko tinitikman nila. Hindi. Para daw lahat yung swerte na dumapo sa kanya, islilipat sa kanila. What if malas yung namatay?
Wala. Malas yung lilipat sa'yo. Wala. Wala talaga. Pero, as of now, through reality na siya, no? Kapag sinabi mo yan, sino yung may gustong bubuhat? Wala. Okay. Then, kung bilangin niyo po yan, actually, 18 po yung nasa baba, 3 po yung nasa taas. Ito lang yung area, sir. Wala nang ibang mga cliff na nilagyan ng mga So, hanging coffins lang po is eto lang po siya. Pero, meron namang siyang pero. Yung mga bangkay na iba is kapag explore po natin to hanggang dun sa may southern part ng Sagada, ang dami-dami pong nakasiksik na kabaong dyan sa gilid. Pero ito kasi, ito yung hindi pa nagagawa ng parang easier and then accessible na pwedeng paglagyan. Then isa pa, yung hanging coffins din po is ginawa po siya for animal protection. Hindi po siya ginawa for tourist attraction. Ginawa po yan for animal protection. Kasi before, hindi pa uso yung tourist, parang animal protection talaga yan. Pero nga pala, yung nakalibing po dyan, maniwala kayo sa hindi po yan nakadamit. Hubad-hubad po talaga yan. Yung puting tela tatanggalin din dyan. Yes po. Nakahubad talaga yan. Para hindi sila nahiya. Hindi. Yung bangkay ka nga eh. Bangkay ka, bakit sino? Sabi nakakahiya, huwag niyo ako kubaran. Hindi. So, isa pa, yung mga nakalagay din po dyan, dapat FBI po sila lahat. Ay, ano ibig sabihin? Any guest. Full-blooded Igorot. Ikaw, ma'am. Full-blooded Igorot? FBI. Full-blooded Igorot. Narinig namin kay Kuyang Manong Ben kasi Manong Ben. Ikwento na sa akin ni Manong Ben. Sabihin niyo, Bureau of Investigation na naman. Okay. Tama po si ma'am. FBI po sila lahat. Congrats. May 10 points ka. Then, gaya ng sabi ko, dapat namatay sila dahil sa tandaan. Okay, meron po bang ibang tanong? Di ba sabi mo, sir, 1960s nagsimula? So, saan naglilibing before 1960s? 1960s and above, dito na sa mga cliff dito. Before. Sa cliff. Ito yung 1960s. Start ng 1960s, yan na lang po siya. Yes, isa pa, 1960s kasi hindi pa ito ganito kahaba. Parang mababa lang siya. Kahit sabihin natin na ito yung lupa, dyan lang siya. Dahil sa soil erosion. So sabi ng classmate ko dito, bakit doon nag-stop? Bakit hindi na nag-stop? Okay. Yung reason po kung bakit po nag-stop yan is hindi po tayo yung nagpatigil. Yung nagpatigil po dyan is yung Department of Health. Just imagine po kasi na wala tayong formalin. Then isa pa, kapag maglilibing po, kapag continuous pa yan, expect 6 months, 8 months, 10 months, or within 1 year, sarado yung hanging coffins. Dahil sa amoy. Meron pa? Kasi kapag wala, ako na yung magtatanong. Wala kayong picture demonstration nung nakita kong isang travel agency na may nakaupo. Pinakita niya yun. Wala. Siyempre, yung iba kasi, kailangan pa kasi nilang ipakita yan. Pero sa akin, kapag pinapakinggan nyo yung sinasabi namin, okay lang. Meron ba? Meron bang tanong? Si Kuya. Sama ka naman. Mama na ba? Ano yung anak ko? Pakita kayo. Sige, sige. Teka. 1, 2, 3. Diba? 1, 2, 3. Guys, andito na kami sa baba.
At long last, na-survive uli namin yung hanging coffins na napakatarik, napakalalim, at nakakapagod talaga. Kaya thank you Lord for blessing us the strength to survive in our Sagada tour. So thank you so much Lord. After our tiring hiking sa hanging coffins, we deserve this sinigang. Ayan. So we are about to leave our transient. 3 hours after, nasa Atok Benguet na kami. Okay, bye. Yun, bye-bye. Uy, ganda oh. Anong nang lugar to, kuya? Yes pa rin. Sakot pa rin ang Benguet na. Benguet pa rin ito. So this place is part of Benguet. As you see, marami mga gulay sa kanilang rice terraces. Pero sa Baguio, more on flowers. We're here at Atok Benguet. Highest point. Yeah.
daming plants dito sa ano, highest view deck. So we're here at highest point, Atok Benguet. Look, kami yung pinakamataas. Ang ganda ng view. Naramdaman mo ano? Balong-balong niya, pre? Aya. Oh, si Aya, kumakain sila ng taho. There's Atok. Baliktad! Dito ka! Tapos kabilang kamay! Ayun, si Sisi. So, ang dami. Ang gaganda dito. So, they were eating taho. Except for Kuya Miko. Anong lasa lan? Strawberry. 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 Oh, bakit ayaw mong ano, pabili? Ay, hindi mo. Prutas! Ayoko din. Thank you na lang. Saan dyan? Yun. Ayaw, papaakyat doon? Ito po. Ah, ito. Yan lang yun. Sarado. Sarado po kasi yung Northern Blossom. Kaya hanggang signboard lang kami. Kasi pag Sunday kasi ang Northern Blossom ay close. So, andito kami ng Sunday kaya so sad. Susunod. Sa susunod na lang daw sabi ni Kuya. Ano naman? Nagpipreno ako. Ayan ang tunnel. Ah, ito yung tunnel na sinasabi mo? Ayan, kalahati. Ah, kalahating tunnel. Oh my God. Busina ka muna. Busina. So, ito na daw yung pinakadelikadong daan. Bakit kaya? Pagkagabi ko po kasi dito, mapag. Ano po? Mapag. Ah, mapag. Zero visibility dito. Zero visibility daw rito kapag gabi. Minsan sa tanghali. Buti ngayon clear. Clear po. Yun. So, we're lucky dahil wala daw fog. So, anong ginagawa kuya pag maraming fog? Ay, dahan-dahan lang po. Siyempre, kasi dala makikita nyo yung guhit lang po. guhit lang talagang ano mo dyan. So, andito na kami sa Strawberry Farm. Strawberry Farm. Picture. So we're here. Hey guys, we're here at Strawberry Farm. Ano lang, ano lang? Sa La Trinidad. La Trinidad Benguet. So parang magdadrop by lang kami dito. Kasi wala daw available na mga strawberry for picking. Yeah. But we have sunflower here. May mga sunflower here. Okay na lang. Hindi dalawa 150. Ay, di kaya madam. Kasi isa 150 madam. Open na lang! Stone Kingdom. This is Baguio City. We're on the way to Cannon Road. Oh, ang traffic. Bakit matraffic dito? Yung papunta doon ano? Mataas. Traffic pali.
Bye, Baguio. Ay, naulan. Wrong timing. Bibidyoan na lang natin yung Lion set. Kailan malapit na? Oh, yun. Ang Lion's Head. Galit na yung ano.